Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang Tipon-Tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Muli sa edisyong ito ay atid namin ng isang mahalagang impormasyon para po sa ating mga mag-aaral at syempre sa mga magulang na rin. At ang ating mga bisita ay mula po sa Department of Education Region 2. Mamaya makikilala po natin sila. Pero ngayon ay atin munang kilalanin kung sino-sino ang ating mga kasamahang mga media practitioners sa mamagitan ng ating mga kasamahan. Temporarily ang ating co-host sa umagang ito ay si kasamang Angeli Mercado na magpapakilala sa ating mga media practitioners. Thank you kasamang Oliver. Maraming salamat. So ipapakilala po natin ngayong umagang ating mga kasamahan sa pamamahayag sa pangunguna ni Miss Lorna Pascual ng Clearview Cable TV. Nandito din po si Mr. Edmund Pancha ng DZCV. Nandito din ang kanyang katandem si Mr. TJ Tudao ng DZCV. At nandito rin si Bombo Marvin Kangkang ng Bombo Radio Tugigaraw at kasama din natin sa umagang ito si Miss Digna Pagulayan ng DZTG-RPN. At syempre kasama din natin ang manpower ng PIA, si Sir Benji De Iro, Alvin De Los Santos, Tony Gayagoy at si Modesto Ferrer. Magandang umaga. Thank you very much. Kasamang Jen, and of course, kahit busy, ang ating mga kasamang mga media practitioners, andito sila ngayon. Mamaya darating pa yung iba. And sa ating mga technical side, sa RBC, nandiyan si kasamang Chubby at Elon. And of course, si kasamang Marshall Bakiran ng Clearview Cable Television. At sa Radyo ng Bayan, si kasamang Letlet Taliping at si kasamang Ronnie Mape. At ngayon mga kaibigan, kasama naman po natin ang dalawang opisyal mula po sa DepEd Region 2, si Sir Estelito Balatanda Jr., ang Education Program Supervisor ng Alternative Learning Systems Division. Yun po yung kanilang opisina. And of course, si Sir Mario B. Baniked, kilala ng mga media dahil siya po ang Information Officer ng atin pong DepEd Region 2. Pero ang kanyang designation talaga ay, ang kanyang item ay Administrative Officer 5 at HRMO 3, designate as Information Officer. So, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay yung pong bagong programang iniatas sa atin pong kagawaran ng edukasyon, ang Abot Alam program. Unang-una, atin munang pabatiin ang ating mga opisyal mula po sa DepEd, si Sir Mario. Magandang umaga po at salamat sa pagpapaunlak sa atin pong imbitasyon. Ako din po ay nagpapasalamat sa inyong pag-imbita sa amin sa programang ito upang aming may pabatid sa ating mga tagapakinig. Ang programa ng Department of Education, ang Abot Alam program. Maraming salamat sa opportunity ito. Okay, thank you very much, Sir Mar. And of course, Sir Estelito. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito nga kami upang ipaalam sa inyo ang hinggil sa programa ng ating departamento na Abot Alam. Baguhong programa ito para ho sa ating mga anak na wala po sa formal na pag-aaral. Okay. So, napahapyawan ni Sir Lito, yung Abot Alam po program. Pero sa kabuuan, ano po yung Abot Alam, Sir? Ano ang mandato ng ating pong programa? Si Sir Mario. Ang Abot Alam program ay ito isang convergence ito ng national agencies and non-government organization. Ito'y programa upang abutin natin inyong mga out of school youths natin na nasa edad 15 hanggang 30 upang sila'y maakit natin sila na bumalik sa kanilang paralan sa mga hindi pa nakatapos ng basic education. Sila ay may balik natin at yung mga unemployed naman ay matulungan natin sila para magkaroon sila ng employment at saka yung mabigyan natin sila ng skills yung mga gustong pumasok sa entrepreneur. So maraming component ang Abot Alam program, hindi lamang paghahanap doon sa mga out of school youths na tumigil doon sa kanilang pag-aaral. Sa inyo pong datos, kung meron po kayong data from the Department of Education, the Region 2, ilan po ang sa tingin ninyo mga kabataan natin edad 15 hanggang 30 na mukhang hindi po itinuloy yung kanilang pong pag-aaral? Sa ngayon wala ho kaming specific data
to show kung ilan nga ba talaga ang mga hindi pa nasa eskwelahan. Subalit, ayon sa map out ng ating mga implementers, mga ALS implementers, meron na kaming data rito na submitted na yan sa central office. At sa katunayan nga ay naibigay na namin ito last week lamang at in-acknowledge na po yan ng central office. Kung mamarapatin nyo po ay narito sa akin at babasahin ko kung inyong gugustuhin ang bawat data na naibigay ng bawat divisions. Sige po. Ito po ay initial data sa data na nakarating na central office as to the data mapped out by our ALS implementers sa field. Sir, yung pong gist nung naisubmit po ninyo sa national para malaman po ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Sige po, marami pong salamat. Sa Batanes po, as of June 6, ay nakapagtala po sila ng mga OSYs na wala po ito sa listahan ng ALS. Separate po ito. Maliban po sa listahan ng ating Alternative Learning System Division, ay nakahanap po ang ating mga implementers sa Division of Batanes ng 573. Sa Cagayan po ay 23,954. Sa Kawayan ay 1,188. Sa City of Ilagan ay 10,339. Sa Isabela ay 38,403. Sa Nueva Vizcaya ay 21,561. Sa Quirino ay 300. Sa Santiago City ay 79. At sa Tuguegarao City ay 809 with a total of 97,206. 97,206, medyo malaki-laki po ang bilang at nakikita natin sa datos na ang Isabela Province ang may pinakamalaki ng na map out ng mga out of school youths natin, 38,403. At pumangalawa ang of course Cagayan, sa lawak din naman kasi ng nasasakupang lugar nila, pero ang nakakagulat ay among the cities, ang Santiago City ang pinakamaliit, 79. Oo. And ang Ilagan City ang pinakamalaki, 10,339. No? Sa tingin ho ninyo, Sir Mar at saka Sir Dito, ano kaya ang dahilan bakit ganito kalaki pa rin ang bilang? Sa tingin ba ninyo malaki ba talaga ang bilang na to or at least mas mababa kaysa sa ina-expect? Actually, ang central office ay nag-expect ng mas malaking datos pa. Okay. Sapagkat ayon po sa initial na ibinigay na datos na nasa labas ng eskwelahan, out of all the registered school-age children, ay meron pa po tayong dapat hakutin na almost 20 million na nandyan lang sa pakalat-kalat na wala sa eskwelahan. Nationwide po yun. Nationwide po yan. In fact nga, itong school year 2014, ang aim ng gobyerno na matarget na out of school youth ay mga 1 million para sila ay maibalik sa system. For the national po yan, sir. National. 1 million ang tina-target natin. Okay. At yung umpong 97,000 ay galing dito sa Lambak ng Cagayan. Sa ating mga media practitioners, before that, we welcome Madam Teresa Castillo Campos of DWPE Radyo ng Bayan. Question from the media practitioners doon sa ating napag-usapan kanina. Mukhang napapangiti sa atin ang ating Mother Dear, Digna Pagulayan ng RPM. Yes, thank you very much, Ver, and good morning. Good morning po sa ating Good morning, lahat. Mother. Yeah. Ang sabi po dito is, you started mapping at last June 6. Hanggang kailan po yung isasagawa ninyong mapping, sir? Actually, nag-mapping sila nung May pa. Kasi, oo. Yung sinabi kanina na date na June to, yun po yung pag-submit sa... Submission yun. Opo. Oo. So, yun na po yung total Hindi po. na Sino po? I-follow up siguro Hindi. natin. kung Meron sino- lang akong gustong kasi hindi ko lang na gets kanina, Ver. Ito pong abot alam, is it a solely program of DepEd or meron po kayong kasamang NGO?
Mayroon po yung mga religious organization, mga civic-minded organization na grupo, sila din ay mga kasama namin. Ang DepEd lang ang nag-lead ng leading agency kasama ang National Youth Commission po. What will be their role, sir, ang NGOs? Bawat NGO kasi mayroon silang mga program sa mga out-of-school youth. That's why sinali sila sa programa upang lahat ito ay maging pasanin ng lahat ng mga government agencies at sa mga non-government agencies. Okay. Okay, thank you, Mother Dix. Ano? Si kasamang gamunding nga Pancha? Kaya ho siguro hindi naabot yung mas maraming target ng national government is because maraming mga barangays ang walang ALS coordinator, and at the same time, may mga NGOs, mga religious organizations na hindi rin naman ho organized doon sa mga barangay na yun na wala pong ALS coordinator. So, paano ho natin mapasukan ang mga barangay na ito? Kagaya sa Tuguegarao City, may mga barangays dito na wala pong ALS coordinators. At wala rin pong religious organization na nag-o-organize sa mga kabataan o kaya humikayat sa mga kabataan na maki-join doon sa kanilang mga religious activities. Maraming salamat po sa inyong obserbasyon sapagkat matagal na rin ho namin gustong mapakinggan yan sa ibang sektor dahil noon pa talaga ay gusto na naming madagdagan ang ating mga ALS implementers. Kasi po ang ratio ng ating mga ALS implementer sa bawat distrito isa lang. So, ito yung isang venue ng ating gobyerno para madagdagan ang bilang ng ating ALS implementer. The more na marami po ang siyang malilikom nating mga possible registered enrollees sa abot alam, doon po, yun po ang magiging basihan ng ating gobyerno para madagdagan ang ating mga ALS implementer. Kasi bawat implementer po ay may quota na 75 learners. Bawat implementer ay dapat meron siyang 75 learners regardless of age. Yan po. Kaya kinuekwenta po nila kung ilan po ang mga OSYs na nasa bawat rehiyon, ay yun din po ang basihan. Yun din po yung computation ng item for ALS implemented. Ngayon at lumalabas na ito yung dagdag na datos, maliban sa talagang rehistradong hawak ng mga ALS implementer, i-divide po yan sa 75, yun po yung idaragdag na items ng gobyerno. Okay, so talagang meron pa ring mga areas na wala pong ALS coordinator, ano? At napakalaga yung kanilang katungkulan. But anyway, dito po sa Abot Alam program po natin, ang sinasabi ko kasi natin kanina ay tinitingnan natin or inaalam natin kung nasaan itong mga out-of-school youths natin, ano, aged 15 to 30 na dapat ay nag-aaral. At paano po, dahil ALS Division ang may hawak, ibig ko bang sabihin ay hindi sila ibabalik sa formal school? Meron bang separate schooling para sa kanila? Or ibabalik sila sa formal school? Ayon sa datos na nag-gather ng mga nag-implement ng program ng May, ay yung doon sa assessment na nakuha nila, may mga out of school year na prepare nila sa education. Mm-hmm. So sila yung bibigyan ng preference na makapan sa education. Yung iba naman pinili nila yung sa entrepreneur at saka sa employment. Kaya ganun ang ginawa sa kanila. Parang mayroong mag-asikaso sa kanila doon sa mga pangangailangan nila. Yung sa education, yung hindi pa nakapagtapos ng basic education, ay mayroong program para sa kanila. So hindi sila ibabalik sa formal education, sa mga eskwelahan? Kasi mayroong hanggang matapos nila yung basic education, bibigyan sila ng certificate, and then yung mga higher education na nag-offer ng scholarship, sila yung kukontakin ng agency para bigyan sila ng kaukulang proseso. So parang modular yung sa kanila, sir, ano? Hindi sila mag-undergo sa isang taon na dapat nasa grade ganito sila, and then next year is mag-elevate sila sa next grade. Lalong-lalo na yung mga estudyante na malapit ng mag-drop out, yun ang
yun ang binibigyan ng concentration ng department para matulungan sila kung paano sila magawa ng paraan. Okay. Sa ating ibang mga katanungan, sinong mauuna? Si kasamang Tere. Ayan. Thank you. Good morning po. Sir, napag-aralan po ba ng DepEd kung sa anong panahon ng school year na dumarami yung dropout? At saka ano po yung intervention na ginawa po natin para ito po ay medyo mapigilan kung kakayanin po? Sir, dito. Yung tanong mo, madam, ay medyo wala na po sa abot alam yun po. No? Ito po ay tanong para sa mga nasa formal education. Meron na pong lumabas na pag-aaral ng ating departamento kung anong buwan ba ang karamihan sa mga estudyante maging sa elementary or sa high school, yung kanilang premature na pagliban sa school. Lumalabas po sa pag-aaral na July at August po ang siyang pinaka matinding buwan na kung saan ay pumapasok ang napakaraming data as to dropout rate. Ang naging dahilan po ay yun yung parang harvest season or planting ba? Planting related sa farming. Is either be planting or harvest. Palagay ko planting ata. Planting. Hindi ako sigurado but that is related to farming. Opo, pero sino rin po yung nagiging learners natin do sa ALS? Oo, Yung kapag mga- halimbawa po ganun po, ay wala na po sila sa school, sa formal school, sila po yung mga potential sinasaluho yan ng alternative learning system. Ano po yung trend? Pataas po ba ng pataas ang mga out-of-school youth natin every year? Ngayon po, ayon sa datos ng ating departamento, medyo nababahala. Ewan ko kung ito ay positive or negative sa ALS division dahil nawawalan na halos kami ng learners. Dahil bumabalik na sa formal system, which is positive. Di po ba? Yun actually ang aming goal, kaming mga ALS learner, ay ibalik lahat ang mga ito sa formal education. Yun ang aming talagang goal. Kanya nga lang, kaya ako nasabing nababahala dahil wala na trabaho. Wala na silang kliyente. Kanya nga makikita nyo sa RATPLAN ay out of 5 regional supervisors sa regional office, isa lang ang may iwang regional supervisor na ang ng ALS. Yung 4 mapupunta po sa mga iba't ibang division offices. Yan marahil ay tanda ng napakagandang epekto ng nagawa ng alternative learning system sa ating departamento. Okay. Si kasamang Benji muna. Then mamaya si kasamang teacher. Yeah, sir, correct me if I'm wrong. My understanding dun sa ALS kasi is they are given this duration ng pag-aaral nila and then may equivalent year ito. So if ever na ako grade 4 lang and then gusto kong bumalik sa school, papasok ako sa ALS, then after ilang months or basta may period na pag binigyan ako ng test at qualified ako na mag-high school, diretso ako sa high school. Is that right? Okay. So, sa ngayon, sir, for the region, ano yung estimate natin na since we started the program, ilan na po yung parang parang nakabalik din sa formal education and yung talagang kwan sila na sabihin natin, na-promote din. Kasi may mga first year high school and then I know of people na first year high school lang ang naabot pero nung nag-ALS sila, nakitest sila, first year, second year college ka agad. Can we have data, sir? Yes, Sir Lito. Yes, meron ho kaming exact data as regard to that. Kaya lang hindi ko may bibigay yung data. Later siguro, we will be furnishing you a copy of it. Yearly, meron ho tayo niyan. Gusto ko hong iliwanag yung number of months na sinasabi mo ba, sir? Ang isang ALS learner po ay kailangang matapos niya ang 10 buwan, 10 months. Yun po ay hindi katulad ng regular ng from Monday to Friday. Oras po ang pinag-uusapan dyan.
Maaring pong mag-meet lang sila ng once a week or twice a week. Ang kino-compute po rito ay yung number of hours. Number of hours. Wala ho silang katulad ng nasa formal na magsisimula ng June at mag-e-end ng March. Ang enrollment po ng ALS ay kahit anong araw, kahit anong oras. Oras po ang kino-compute natin dito. Kanya nga lang ay kailangan makomplete mo yung oras na requirement for you to take the A&E. Kapag hindi mo na kumpleto yung required number of hours to take the A&E, hindi ka makakapag-test ng A&E pa rin. Hindi ko lang masabi kung ilang oras. Hindi ko lang masabi. I do not have yet here the exact data, exact number of hours for you to be qualified to take the the A&E examination. Okay. Si kasamang nga, teacher. Sir, bagamat malakas na ipinapatupad po itong ALS natin, Alternative Learning System ng DepEd, subalit ilan sa mga observation ay may failures. Ano po kayong pinakadahilan po dito, sir? Yung, siyempre, yung distance. Ano po? Katulad na lang po rito sa Cagayan. Marami pong districts sa bahagi ng Cagayan na talagang mahirap abutin. Kaya nga meron tayong programang Abot Alam. Iisa lang po na kayo na pong nagsabi sa atin na bawat distrito ay may isang ALS implementer. Okay. So, siya mismo, hindi lang naman po isang lugar ang concentration niya ng mga learners. So, yan po ay galing sa iba't ibang lugar sa bawat sa lugar ng isang distrito. So, if ever na siya ay sa distrito, ano ba ang distrito sa Cagayan na medyo talagang iwahiwalay at kailangan mong tumawid sa ilog? Oh, yan, ganyan. Yun ang isa sa mga major reasons kung bakit talagang ang hirap pa ring abutin yung mga learners na ito. Kanya nga, ito na, dumating na po. Isa sa mga solusyon to that problem is itong Abot Alam. Abot Alam. So, magma-map out ang mga ALS implementer together with LGUs at lahat ng mga line agencies na kasama rito po sa programang ito. Kanya nga sabi ni Sir Mario kanina, this program is a convergence of different line agencies. Andito po yung listahan ng mga line agencies. Kasama po ang PIA dyan. Sama ba? Kasama ang PIA. Kanya nga, Kapartner po tayo. Yes, kapartner po ang PIA. Kanya ito po ay undertakings ng hindi lamang ng DepEd, kundi lahat, halos ng line agencies. At bawat line agency ay may sari-sariling role to play para po sa Abot Alam na ito. Kapag nakapag-map out na tayo ng mga learners, ipapasa na ho namin sa kung anong line agency siya maimamatch. Kanya nga after ho ng mapping out, ang susunod na step ay matching. Kung napansin nyo yung sinabi ni Sir Mario, pagkatapos ng map out, imamatch na po co-consolidate niya ng DepEd at imamatch ng DepEd itong learner na ito kung saan siya dapat mapatungo. Pero nagdidepende pa rin po sa interest niya. Kung gusto niyang, tatlo ho kasi yun eh. Halimbawa itong si Pedro, tatanungin namin, ano ang gusto mo? Magpatuloy sa pag-aaral? Pangalawa, magkaroon ng trabaho? Pangatlo, ay magkaroon ng business. Ayan. So, maraming factors ang dapat i-consider doon. Siyempre, isa is yung edad niya. Kung pwede siya sa pagtatrabaho, idadala natin yan sa DOLE. Kung ano man yung programa ng isang line agency na para sa OSY, doon siya pupunta. Okay. Si kasamang Lorna muna, then mamaya si kasamang Marvin. Good morning, everyone. Morning po. Sir, nabanggit niyo po kanina tungkol po sa entrepreneurship skills and employment at po sabing programang Abot Alam program po sa mga OSY. Ano naman po yung naghihintay po na may bibigyan niyo po livelihood program para po sa kanila?
Anong mga livelihood programs? Ayan. Ah, hindi pa namin alam sa stage na yan, wala pa kaming alam. But as to what is in this data, kung sa employment, sabi dito sa DOLE, job placement assistance, group loans for small businesses. Yan. So, after this first stage na mapping out, nakakuha na tayo, nakagather na tayo ng learners, imamatch natin ito, papasa na natin sila sa kung anong line agency nararapat yung learner. Bahala naman na sila ron. Depende sa agency. Oo. Kaya nasa first stage pa lang tayo. Ang unang phase pa lang po natin ay Data gathering. Oo. likumin. Yan. Gathered all OSYs. OSYs. Oo. And then after with the second stage is matching. Ang susunod ay yung i-deploy na po natin sila kung saan sila pwedeng pumunta. Kung sinong agency nag-specialize doon sa gusto nilang preference nila. Dito sa data namin dito na na-submit sa central office, mayroon na kaming may mga out of school youth na nag-signify ng kanilang mga preference dito. Sa basic education ay mayroong sa bata, bibigyan na lang namin kayo ng copy mamaya para alam niyo yung mga Sige, sir. yung mga data. Pero you can give some examples, sir. Kagaya sa Batanes, may mga out of school youth doon na nag-signify sila sa education. Sa ALS, 29, sa ADM, 18. Okay. Yung alternative delivery mode. Saka yung alternative learning system. Yan ang mga preference nila sa education. Mayroon din sa entrepreneurship, 248 is out of school youth din ito. And then sa employment, 278. Ito yung mga partner organization, yung DOL, TESDA, DTI, DOST, DA, yung mga DAR. Ito yung mga different line agencies na kung saan yung specialization nila ay pwedeng i-avail ng mga out of school youth na ito. Okay. So at least meron nang naka-ready na ilang mga livelihood opportunities para sa kanila. So pakigamit yung mikropono. Follow up lang ito bago si kasamang Marvin. Yeah, yung matching, ano ang deadline nila? Ayon sa calendar ng ating departamento, ang submission ng na map out ay June 6. Opo. Okay, June 6. So naibigay na po natin. Opo. Ang susunod po niyan ay September. Mapping out pa rin po 'yan. Sa second phase kumbaga. Ng mapping out. So wala pong particular dates kung kailan, ano po yung tanong nyo? Kung kailan dapat i-submit. Kailan daw po may Sino ang pwedeng bumalik sa schooling, for the work, or job, for a business? Kailan po yung Sir Mar, kailan daw po pwedeng may deploy sila or kailan pwedeng malaman kung saan sila pwedeng i-match? Sa yung mga out of school youth natin na kagaya ng sinabi ko kanina, nandito na yung mga out of school youth. Ang hinihintay na lang natin kung kailan yung implementation niya, kailan sila magsisimula. Kasi na-submit pa lang sa central office, hintayin pa namin kung yung go signal. So wala pang go signal doon sa matching, at kung kailan. Pero yung bang na-submit po ninyo ay automatically na sila rin po yung mabibigyan ng opportunities doon sa abot alam, or meron bang tatanggalin doon or magkakaroon pa ng revalidation, reassessment? Very specific naman kasi itong mga sinabmit na report. So ibig sabihin, ito na yung mga target clients natin for the abot alam. Si kasama nga Marvin. Sir, may data po ba tayo kung ilan po yung mga nakatapos sa ating pong ALS o Alternative Learning System program at kung nakahanap sila ng kanila pong trabaho? At sa monitoring ho natin or sa sinagaw pong pag-aaral, ano ba yung mga pangunahing dahilan kung bakit dumadami yung mga dropouts o yung mga hindi po nakapag-undergo po sa formal education po? Sa pagkakalam ko kung bakit dumarami yung mga dropouts natin, kasi nga yung kunwari panahon ng planting ngayon,
yung mga magulang nila, kailangan nila yung tulong ng mga anak nila na hindi man lang nila naisip na i-consider yung Education. education ng anak nila. Kung ang mahalaga sa kanila, matulungan sila. Oo. Yung iba naman, lumilipat ng tahanan, nagmamigrate yung mga magulang. So, napipirsa yung bata na pero hindi namin kinoconsider yun na drop out kasi nga, magta-transfer lang naman sila ng residence eh. So, ipagpapatuloy din nila sa lugar na pupuntahan nila. Pero ang problema, sir, meron yung ganun, yung pumupunta sa ibang lugar, totally stop yung bata. Hindi niya malayo yung school facility or kaya ay hindi pa niya na-adapt yung environment niya sa area na yon. Kaya nag-i-stop siya. Yun yung mga tendencies po ng migration. Oo. And yun, isang tanong ni kasamang Marvin. May mga nakatapos na daw po ba sa ALS? Oo. Yun dito. Marami na. Itong nakalipas na taon, ang ating percentage of completion ay umaabot sa 30% to 35% out of thousands of ALS learners. Out of thousands. Hindi ko pa maibigay, sir, sorry. Pero siguro, just after this, pwede namin kayong providean ng exact thousands of graduates ng ating mga ALS learners. But for sure, 32 something or mga 34% of completers. Okay. So at least, mataas na ba yun, sir, sa inyo pong pagtaya? Medyo out of 100%, di mababa yung 30 Mababa something. siya. Pero ganun naman, after nung A&E, tuloy pa naman sila. Nag-aaral pa rin naman sila. They're still struggling to pass the A&E. Patuloy pa rin na nag-aaral sila hanggang sa sila ay makapagtapos ng tinatawag nating A&E exam. Okay. Si kasamang Angeli. First question po kay Sir Balatan. Sir, alam naman po natin na lahat ng learners hindi 100% passer dun sa exam. Ano pong intervention ang ginagawa ninyo para naman po maipasa natin? Siyempre, ayaw naman po natin may mga maiiwan na mga learners natin. So, ano po yung mga interventions natin para sila din ay makapasa? And then, second question po kay Sir Baniked. Sir, bothered lang po ako sa napanood ko kagabi. Gasgas na issue na po ito, pero napanood po ko sa Bandila kagabi na may isang teacher na naman na somewhere in Ilocos po na nagbato ng cardboard. Sana po napanood nyo yung balita at yung mga higher authorities ng DepEd. Yung grade 1 teacher po kasi, sir, binato niya yung isang estudyante. To think na grade 1 po yung estudyante. So, medyo nagkasugat po siya dito sa bandang mata at talagang natakot yung bata. And we are very thankful po dahil dito sa Region 2 wala pong cases na ganun. So, siguro undocumented cases kung meron man. So, in general po, sir, alam ko po, HRMO kayo, alam nyo po yung mga cases na pwede nating ikaso sa mga teachers na ito. And then, yung nakakalungkot pa po pala, sir, pinag-usapan lang ng teacher, ng principal, at ng parents ng bata, and then na-solve na po within their level. Hindi po ba pwedeng iangat po ito at kasuhan yung teacher para naman po magtanda siya to think na grade 1 pupil po? And yung trauma ng bata, ang hirap po kasi nun, yung pinagdadaanan ng bata. Yun po. Thank you. Okay, yung unang tanong niya siguro kay Sir Lito muna. Siyempre, ang pinaka mahusay na paraan para yung intervention na sinasabi mo, encourage po natin sila na bumalik sa formal. Bumalik sila sa formal, pagpatuloy yung pag-aaral. Kasi po sa INHIO kasi, katulad po ng nabanggit ng isa sa mga nagtanong kanina, na talagang yung lundag ang bilis eh. Say, pang first year ka, nag-stop ka at nag-ALS ka, at napasa mo yung A&E, maaring maging fourth year ka kagad, or maging college student ka. Yun yung bentahe.
Pero sa dun sa amin. kwan, Pero sir, kung hindi siya makapasa, edi encourage him or her to go back to school. Sir, Or take again, DANE. Sir Lito, yung isang tanong ni kasamang Angeli is dun sa exam. Oo. Anong intervention daw po ninyo para siguradong maipasa naman nila? Ay, Kasi yun. yung mga hindi pumapasa po eh. Ay, Are you conducting reviews or Marami po. may mga review po talaga. Maraming review sessions din na ginagawa bago yung ANE exams. pero meron po talagang hirap? Hindi po masyadong Ayun marahil ay dahil sa pagkukulang na nung learner as to attendance. hindi po attendance. nila nakukompleto. Hindi nila nakukumpleto yung number of hours para makuha nila yung complete competency for them to at least make sure napapasa sa ENA. Okay. Sir Mar naman, yung concern, medyo nakakabahala po yung gano'n. Hanggang ngayon, meron pa rin po. Although sinasabihan natin yung mga teachers palagi, bawal na po yung gano'n, kahit yung body contact. Oo nga siguro yung teacher na yun at that time ay may mga problema din siguro sa, alam mo naman teacher, human being din yan. May mga dala siguro siyang mga problema na hindi niya napigilan ang sarili niya nang batuhin niya yung grade 1. O kasi alam mo naman sa loob ng classroom, dapat friendly yung teacher. Ang ginawa niya, nagiging enemy siya ng pupil niya. So, may karampatang parusa dyan na gagawin ng departamento kung yung magulang ng bata ay nag-file siya ng complaint. Alam nyo, sa school level pa lang, mayroon tayong na-establish doon na committee, yung Child Protection Policy, na dapat yung Child Protection Policy na yun ay ina-avoid natin, kaya nga na-establish natin nasa committee doon sa school level para sila yung mag-address sa mga problema na na-encounter ng mga bata, yung mga kagaya ng bullying, yung ginawa ng teacher na yun, dapat maingatan yung bata na hindi siya basta-basta lang kung ano-anong ginagawang gustong gawin sa kanya, ng kanyang kapwa bata o kaya yung teacher niya. Marami na kami mga trainings na naibigay sa mga teachers natin na huwag nilang gawin yung mga ganitong mga sitwasyon, yung saktan yung mga bata. So, kung yung magulang naman niya ay kinausap siya ng teacher, yung school head, kinausap yung teacher para i-withdraw na lang yung complaint niya, nasa kanya yon. Wala kaming magagawa kung yun ang gusto niya. Pero kung gusto niyang, ano tawag na doon, yung ituloy yung complaint niya, pwedeng tumaas yan hanggang sa division o kaya sa regional para aksyonan yan ng aming legal team. Yun ang mahirap, kung sa baba pa lang ay na-settle na, so wala na siya. Follow up si kasamang Angeli muna. Sige. Sir, paano po kung yung family ay walang kakayahan na wala po silang knowledge talaga about dun sa Child Protection Committee? Kasi po, yung napanood ko talagang indigent po sila na ano kasi yung background nila. And then, hindi nila alam yung mga proseso. Sino po ang pwedeng tumulong sa kanila? Yung kwan sa kanila pwedeng tumulong, yung Child Protection Policy Committee, sila yung mag-iimbestiga talaga. Hindi nila yun papabayaan, bigyan nila yun ng attention. Kasi kung hindi nila aksyonin yun, sila din ay ma-reprimand eh. So, bawat school po ba yun, sir? Yung merong Child Protection Policy Committee? Mayroon. Bawat school o bawat district? Hanggang sa school level, hanggang sa pinakamababa, mayroon sila doon. Okay. Sino pa? Napakarami nila, ano? Ayan, tumayo si kasamang TJ. Sige. Sir, kaugnay din dito, no? Yung emotional abuse ng teachers. Di kaya kasali rin yung isa, yung paniningil doon sa estudyante ng paulit-ulit. Oy, magbayad ka na. Di ka pa nakabayad ng contribution. Di ba isa doon na factor? Kaya kung minsan, mag-absent na lang ako kasi wala man pambayad wala may bibigay ng aking magulang. Napakasakit pakinggan. Yung bata na hindi nakakabayad ng contribution dahil bago nagsimula ng school opening, we advocated na walang collection na gagawin ang mga teachers. Sir, kandara pa na ngayon, ang dami namin natatanggap dun sa program na halos may collection of fees na ngayon, halos sa paaralan na ngayon. Pero ginigiit namin na yun, no collection of fees for the first 5 months o kaya first month. Pero ngayon, ang dami, sir.
in-advocate namin noon nung before yung school opening na walang anumang klase ng collection na sisingilin sa mga estudyante upang hindi sila matakot na mag-enroll dahil sa dami ng sinisingil. Pinagbawal ng departamento yun na gawin. Ang allowed lang na mag-collect sila doon sa mga authorized contribution. Pero sa August pa sila magsimulang magkuhan. Wala pa ngayon dapat. Si Wala pa kasamang ngayon Lorna, may follow-up siya. Then mamaya si kasamang Munding. Follow up ko lang po, speaking of that's collection, yung sabi po ninyo na about dun po about yung sa projects pala. Kasi ang linarason po ng mga teachers, kaya sila nagpapakolekta dahil dun sa kailangan, halimbawa po dun sa yung programa ngayon ng bawat school po dito sa natin, sa ating lugar, yung sa pagtatanim sa ating paaralan, about gulayan sa paaralan. Yun po kasi kailangan daw ng hog wires, kailangan ng nails and everything para maayos po yung taniman. So ngayon, nakakagulat naman na hindi pa nagpatawag man lang ng meeting, hindi inform yung mga magulang, bilang may sulat, may letter na darating sa'yo, mangongolekta ng 100 pesos. And ito po ba, hindi ba alam naman principal ito? Paano po ba ito? And in spite of yung 100, mabigat na po yan. And in spite of 30 pupils, sisingilin ng 100 pesos. Okay. Paano na po yung mga iba na hindi makakaabil po nung 100 pesos na yun? At yan po yung magiging isa pang problema po. Gusto ko lang iklaro yung sinabi kong authorized collection kanina. Yung authorized collection, masisingil yun sa mga grade 4 and up. Pero yung mga magsisimula pa lang mag-aral, walang i-collect sa kanila. Kung mayroon mang mga ganyan na collection na ginagawa ngayon, dapat ma-addressan pa yan ng PTA. Magmi-meeting yung mga PTA kung ano yung consensus nila about the collection. Kasi hindi allowed ang sinumang teacher o kaya principal na maningil, kundi yung PTA officers. Sila yung mangongolekta kung ano man yung mga pinag-usapan nila. Okay, hindi yun authorized na. Lumalabas na hindi na yun authorized mamaya, pakinggan muna natin si kasamang Munding muna. Okay. Doon sa nabanggit ni Ma'am Angie kanina. Totoo yun, sir, merong doon sa PTA, merong grievance committee. Doon pa lamang pwede nang mapag-usapan, pwede nang magreklamo doon yung parent. And then meron ding child protection committee sa school level, maliban pa doon sa child protection committee sa barangay level. So maraming pwedeng pagdulugan para alam ng mga magulang, maraming pwedeng pagdulugan para mapag-uusapan ito. Doon sa grievance committee, may member doon yung mayor ng school governing council, member doon merong member ng PTA, merong member ng SGC, merong member yung principal. Composition ito ng iba't ibang sektor para at least kahit papano. Pag merong ganung problema, pinag-uusapan talaga doon bago pa mapunta doon sa guidance counselor yung problema. And then later on, pag hindi na-solve sa guidance counselor, pupunta sa principal, and then pag-usapan. Pag hindi pa rin medyo hindi na pag-uusapan, saka lang i-assist din ng organization, ng committee na yon kung paano i-aakyat dun sa mas mataas na antas ng DepEd. So ganun yun. And then, may mga instances kasi na yung magulang bumibigay kumbaga doon sa dahil napapakiusapan. Pero kung malala naman talaga yung pangyayari, dapat yung PTA mismo o yung committee mismo ang siyang magpupursigi, lalo na kung yung teacher ay nakagawian na niya na gawin yon. Kung palagi niyang ginagawa yon. So, yun yung ibinibigay ko lang na situation. Now, going back doon sa doon sa ALS. Meron ho bang kayong comparative report dito sa Tuguegarao City situation kung ilan yung na-rehistro na ALS nung nakalipas sa taon at saka ngayon? Because tinitingnan ko kasi rito, because nung last few months ko as member ng local school board ng Tuguegarao City, kinuha namin yung Municipal Social Welfare o City Social Welfare Development Office na magmiyembro ng local school board ng city, pati yung may hawak sa DepEd Division of Tuguegarao City ng ALS, pinagmiyembro din po namin ng Tuguegarao City Local School Board para ma-monitor ng board yung mga kabataan na hindi nakakapag-aral at magawa ng kaukulang remedyo. Kaya ko po tinatanong ito, baka kung bumaba ito at saka kung naging positive yung resulta nung naging member sila ng local school board,
baka pwedeng gawing best practice para may apply din sa ibang mga divisions ng iba't ibang DepEd divisions po. Thank you. Anyway, sirs, si kasamang Edmund Pancha pala ay PTA president. For how many years? Ewan ko kung kailan mag-graduate ito. And then former Katagaman Elementary School, and then former city federation ng Tugigaraw City. Former or ngayon ikaw ulit? Acting. Oo, kasi pinalitan siya ni Pastor Ross, pero ngayon mukhang nawala ulit si Pastor Ross. So siya ulit ang itinalaga sa Federation ng Tugigaraw City at Katagaman din siya ang PTA president. Kaya alam niya yung scenario pagdating sa PTA mandates. Sir, any reaction doon sa kanyang sinabi? Yes, napaka-ganda yung gustong makuhang datos para makumpara nga at maging isang ehemplo sa other divisions. Kanya nga lang, wala akong data dahil ang alam ko rito is abot alam. Kaya ang lahat ng data ay tungkol lang sa abot alam. But wag ho kayong mag-alala. At kami po, pagkatapos ito, any moment, pwede ho namin kayo. Actually, katatawag ni Ma'am Tess, ang aking boss sa ALS Division, tinatanong kung submitted na yung Batanes. Batanes lang kasi ang hindi pa nakakasubmit at nakapag-submit lang kami kanina bago kami pumunta rito. All the rest ay submitted na sa central office yung data ng ALS learners, yung nakatapos noong 2013 at yung mga enrollees natin ngayon sa taong 2014. Wag ho kayong magalala at bibigyan ho namin kayo ng comparative data sa 2013 at 2014. As regard naman po sa mga karanasan nyo sa eskwelahan, sana lahat ng parents, katulad ho nyo, na siyang nakakaintindi ng proseso para yung questions, yung mga worries ng parents, katulad ng nating lahat, ay agad na ma-address ng isang parent na katulad ninyo. Siguro yung sinabi ni Madam ay baka walang ganung set up sa kanilang school. Kaya medyo ganyan, medyo hindi nila alam kung ano ang gagawin. But with your experience, sana nga ay lahat ng parents ay katulad ho sa kung paano nyo imaneho yung inyong eskwelahan. Katagaman Elementary School. Wow. At saka sir, para higit na mapalakas yung pagtatrabaho ng ALS coordinators, ALS implementers, inapprove din po noon ng board yung pagbibigay ng additional incentive sa bawat ALS coordinator po sa Tugigaraw City Division. Anong incentive yun siya? Ano, sir? Anong incentive daw po yun, yung naibigay dito sa ALS? Basta cash incentive. Opo. Pero from the city na yon, From the sponsored by local the school board fund. City government of Tugigaraw. SEF fund. Opo. Special Education Fund Opo. ng Tugigaraw City. Meron po kasi yun sa mga LGU, sir. But hindi yun galing sa sa Department of Education. But anyway, that's help doon sa mga tao natin na tumutulong for that. Any reaction, sir? Sa Abot Alam program ngayon, yung kung ano man yung mga incentive na yan, dapat ipasok yan sa mga organization para sila yung mag-manage. Kasi tulong yan talaga sa mga out-of-school youths. Diba? Okay. Last two questions, si kasamang Lorna, then mamaya si kasamang Tere. Sir, pwede po bang malaman kung magkano po ang budget na inalaan po ng ating gobyerno sa division po ng DepEd dito sa programang Abot Alam program? May special fund po ba for the Abot Alam? Mayroon gagawin niya ng annual budgetary requirements siya. Okay. Kaya nga hinihiling na dapat makagawa kami ng work and financial plan para mayroon kaming ipakita how much ang budget niya para yun ang punduhan nila for this program. Asa manggagaling sa atin yung budget request? Yung work and financial plan kasi alam mo na kung ano yung mga ilan ng out of school youth na ganitong sa entrepreneurs, sa education o kaya sa employment, alam mo na kung ano magkano ibabudget bawat isang out of school youth. Learner. Sir, sa estimate, meron po tayong estimate, Sir Lito, kung magkano ang ating hinihiling ngayon as budget ng atin pong Abot Alam program, kahit yung estimate lang po. Hindi po siya value, hindi siya pera. Converted ata into items ito.
Oo, items. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo kanina na kung gaano karami yung learners, i-divide mo yan sa 75, yun yung items na ibibigay. Actually, dito po sa atin, sa Tugigaraw, ay ilang items, napakarami pong items ang ibibigay kung mamimit yung number of learners na targeted. Actually, katulad nga po ng nabanggit ni Sir Mario kanina, ang target po natin within this school year, within this calendar year, ay 1 million 1,375,000. Parang gano'n, yan. Yan po yung proposed. Ano? Oo, yun yung target. At sa Region 2 is and nationwide yun, nationwide. Pero yung as to kung ilan ang budget ay nakalagay dito sa ating items po ang ibibigay. Items. Teacher item ang ibibigay. Iko-convert into items. Anong halimbawa ng item, sir? Teacher item. ALS and teacher. The teacher. Teacher item nga. Mag-hire Yung pong ng ALS kasi, teacher for the ALS. Na sila yung magtuturo. Halimbawa, katulad nga ngayon, meron tayong na-map out na 97,000 something. You divide that into 75. That's Yun yung teacher items na may bibigay for Region 2. Yes. So ilan? Mas maganda Sino po yun mathematician? kaysa pera. Oo, mas maganda. Lifetime po yun. Lifetime. Pag naibigay, that's permanent help to a particular individual. Okay. Last question from kasamang Tere. Sir, meron po ba tayong parang success story doon po sa ating mga ALS grad na po pwede ho nating gamitin bilang mga panghikayat para ho doon sa may ALS na mag-enroll? Kasi look at them, di ba? Ito narating, ganyan. Kung meron naman po, at sino po siya? Taga saan po siya? At ano ho ang kanyang status ngayon? Sir Lito. Yan ba'y, ang gusto mong malaman ay dito lang po sa atin sa Region 2? Marami po. Actually, give one. Ay, yun na nga marami nga pero I cannot give you just even one name. Actually, meron kaming katatapos lamang 2 weeks ago na seminar na may titulong ALS Advocacy. Ni-request ko po ang bawat division na gumawa ng advokasya. Yun na nga, kung paano nga ba natin mahikayat itong mga OSYs na kahit anong gawin natin ay ang hirap kunin. Isa sa mga paraan ay magpangalan ka, magpanood ka ng mga taong siyang naging successful, okay? Mga success stories. At nagawa ho nila yan 2 weeks ago at ilalagay po natin yan sa isang CD at maaari pong next week meron na ho yan, ready na yan, pwede ho namin bigyan ng PIA at baka naman pwedeng on air yan live sa isang advertisement para naman malaman ng mga taga-Tugigaraw, ng mga Batanes, na ito yung mga success people na dumaan sa ALS. Sa national figure natin, siyempre, hindi naman natin kaila na si Pacquiao ay isa sa mga ALS graduate natin yan. Isang artista pa, si babae hindi ko kasi Si Carmi Martin, ELSD ba siya? Si? Kasi parang kagagraduate niya, si Carmi Oo, Martin. maraming I mga guess showbiz sila, na nagtapos sa ALS. Okay. Marami. Ah, Marami yeah, na ring okay. success graduate na talagang nakarating na rin sa napakamataas na Fantastic. accomplishment. Okay, siguro marami na may share ang DepEd. Hopefully, mabigyan nyo kami ng copy Yes, because yes, yes. we are Please. featuring also itong mga success stories out of the government programs natin and we will share it to Madam Tere para i-air din niya sa kanyang Kahit within this week, stasyon. bigyan na namin ng PIA. Kasi actually, Batanes na nga lang. Kanya nga lang, siguro up to Friday, ay okay na. Actually, lahat na, except, yun nga, ay nakalagay na sa isang CD. Okay. At yun na yung ginagamit nila every time that they will go to different barangays within their coverage. Kasi mas maganda yun kaysa yung magsalisalita ka, palabas mo lang, tapos na yung role mo. Intindihan na nila. Agad-agad. Okay, pahabol. Si kasamang Doon sa contribution, magbibigay lang ako ng observation.
naging issue na kasi yung contribution. Tama po yun na bawal mongolekta sa ngayon base sa DepEd orders. And then, dun sa amin kasi, ang ginawa namin, in fact, baka later, this coming day, kung hindi pa po natanggap ng regional office, meron po kaming PTA resolution addressed to Secretary Armin Luistro through channel na kami ay mangungulekta in advance dun sa mga dapat namang bayaran ng parents para lamang makabili kami ng transformer na worth na 50 kVA. And then yung electrical wirings niya, because hindi na po nakakayanan ng Kachelco na supplyan yung ano namin. In fact, kapag ka-inon mo lahat yung electric fan, kasi doon yung bawat classroom, merong 5 na minimum na electric fan doon. Opo. So hindi po niya nakakayanan. Mainit po kasi doon sa amin. Parang impyerno talaga yung mga classrooms doon. Mainit. So merong 5, merong 6. Dahil kailangan din talaga na maging conducive yung classroom sa pag-aaral ng mga bata. Ayaw po namin na kakaproblema sila. So ang ginawa namin, through channel, pinarating namin kay Secretary Luistro yung advance na pangolekta namin doon sa mga dapat din naman nilang bayaran para ma-resolve namin yung problema. We need at least 260,000 pati sa lahat ng electrical wirings base doon sa pag-aaral na ginawa ng Kachelco. Kaya po, in advance namin na pangolekta, siguro sa ganito mga paraan, lahat yun, pinapirma po namin lahat ng PTA sa kada classroom na sila ay sumasang-ayon doon sa advance collection na yon para hindi po kami ma-technical ng DepEd. Anong ibig sabihin ng advance collection? Ina-advance lang po namin yung pangolekta ng PTA fee. Yung bayad ng gwardiya na 100 pesos per pupil at saka yung 50 pesos na PTA membership fee, 150 pesos, ina-advance lang po namin na pinababayaran sa mga parents dahil talaga naman pong babayaran nila. Instead of August pa sana. Hindi, instead of August, instead dun sa araw ng bayaran, pero ina-advance na po namin dahil ayaw po namin, hindi po kami makapaghintay na hanggang 2 electric pan lang po yung ginagamit ng mga bata. Hindi po kami makapaghintay na yung mga items. Hindi po kami makapaghintay na hindi po nila magamit yung hindi pa sila makapag hands-on dun sa computer. Okay. Kaya po namin hindi po kami makapaghintay na hindi nila magagamit yung water dispenser nila kasi kawawa po sila. So, yun yung ano lang, siguro parang information na baka pwedeng magamit sa mga ganitong situations. Salamat po. Ano reaction, Sir Mar? Basta yung contribution, sir, huwag lang maging burden, too much burden sa mga magulang. Kasi lahat mga parents naman hindi pantay-pantay yan. Mayroon yung may kaya, mayroon naman yung hindi makakaya. So, dapat tingnan din natin yung mga kakayahan na magbayad. Kasi may mga complaint din kami natanggap noon in the past kasi na yung mga parents hindi kayang magbayad doon sa pinag-agreean na bayaran. Kaya nagrereklamo sila. Okay, oo. So yun dapat yung aalalahanin din natin, ano? Dahil talagang ganyan kasi situation. kung pababayan din kasi natin, hindi naman napupundohan ng DepEd. Wala rin pong pondo ang local school board sapagkat hindi po nila trabaho na maglagay daw ng ganong transformer o kaya electrical wirings. So wala po kaming ibang maisip kundi yun yung paraan. Advance lang po yung pagbabayad. Hindi po naman ito additional burden sapagkat yun ay talagang regular na binabayaran every school year. Okay. At least doon sa iba, pwede nilang magamit yon at yun lang, sinasabi ni Sir Mar, sana ay wag masyadong mabigat sa balikat at bulsa ng ating mga magulang. Last question na yung reaction Kuya ko lang TJ. doon. Hindi kaya yun ang ginagaya ngayon dahil sila yung pasimono. Di ba? Okay lang doon sana. Anyway, pero kung nabalitan ng ibang eskwela, pwede pala doon, bakit kami dito? Di ba? Anyway, that is an exemption, ano? Dahil yun ay request nila at ang sinasabi ni Kasamang Munding lang is a best practice. It could be replicated, pero dapat meron siya. Hindi siya magsosobra dun sa limit na dapat nilang gawin. Ano? That's an exemption and they have the reason in doing that. So, dun sa mga magulang at saka sa mga PTA officials ay you just replicate what is parang suited in your area, ano, at kung talagang ma-justify natin na kailangan yun. So sir, for now, yung parting shot po para sa ating mga tagapakinig at tagapanood, maaari po natin silang imbitahin, lalong-lalo ng mga OSYs dyan na nawa ay i-avail nila itong serbisyo ng ating pong pamalaan. Sir, dito. Okay, maraming salamat at gusto naming kunin ng pagkakataon ito na kapag meron pong lumapit na mga ALS implementer sa inyo, wag ho kayong magdalawang isip na ipatala ang inyong mga anak sa kanila para nang matulungan po natin ang ating mga anak kung talagang hindi natin kayang
magpaaral sa formal education, ito po ang sagot sa ating problema. Abot alam po. Kaya nga, napakaganda ng title. Talagang gusto naming abutin kayo at ipaalam na dapat ang ating mga anak ay makapagtapos ng pag-aaral. Thank you very much, Sir Lito. Of course, Sir Mar. Muli nagpapasalamat kami dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na aming ihayag yung programa ng departamento na ginagawa ngayon, yung Abot Alam, upang itong Abot Alam na ito ay conglomeration ng mga different line agencies na kung saan may mga programa din sila for the out-of-school youth na tutugon sa pangangailangan ng ating mga kabataan na wala sa formal edukasyon. At maraming salamat sa inyo at sana tulungan ninyo kaming mag-disseminate sa programang ito ng DepEd. Thank you very much. Yan po sina Sir Estelito Balatan Jr., ang Education Program Supervisor ng Alternative Learning System Division ng DepEd Region 2. And of course, Sir Mario Abaniked, ang HRMO 3 at ang Administrative Officer 5 ng DepEd at siya rin po ang Designate Information Officer ng ating pong kagawaran ng edukasyon. So muli, maraming salamat po sa ating mga media practitioners. Sumainyo ang ating tipuntipan sa PIA sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelikas. Ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.